What's up mga kamarites? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na naghatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. At today, ang ating ibablog naman at ang ating pag-uusapan ay eto ang latest I Want Us Up episode na kung saan ay nagbahagi si Darren Espanto ng naging advice sa kanya ni Edward Barber na siya namang ikinagulat ni Edward Barber at hinangaan ni Shania Gomez. Heto ang nasabing video, ating sabay-sabay na panoorin. In Abu Dhabi in August, so it's very exciting. There's so much to look forward to, and yeah, you know, some of the things that I learned from Edward, sabi niya, you don't look for happiness. You shouldn't look for happiness. You should feel joy instead. Parang yun yung sabi niya. So I feel that a lot. Wow. I don't know. Did I say that? Did I actually say that? Yeah, you said that at ASAP. O diba, kahit si Edward Barber nagulat sa sinabi ni Darren Espanto, hindi rin siya makapaniwala. At maging ako, diba, napakalalim. Huwag mong hanapin ang happiness. Ulitin natin at English. English, diba? Ulitin natin. At medyo nag-loading ang aking mind. Yeah, you know, some of the things that I learned from Edward, sabi niya, you don't look for happiness. You shouldn't look for happiness. You should feel joy instead. Parang yun yung sabi niya. So I feel that a lot. Wow. I don't know. Did I say that? Did I actually say that? Yeah, you said that at ASAP. Last cycle, sabi niya, I don't believe in the pursuit of happiness because it's not real. Sabi niya. Oh, yeah. Parang, Okay. yun. Wow, diba? Look, wag mong hanapin yung magpapasaya sa'yo, kundi dapat yung magpapaligaya sa'yo, diba? Ang lalim nun, ha? Diba? Bakit ba? Bakit ganun ka-importante? At talaga namang na-touch si Darren Espanto sa payo sa kanya ni Edward Barber na kahit ako napaisip at napasearch pa talaga ako kung ano ba ang pagkakaiba ng happiness sa joy, diba? Search natin kung ano ba ang pagkakaiba ng happiness sa joy. At talaga naman to si Edward, napakalalim na bata talaga nito kung mag-isip, diba, napasearch tuloy ang inyong lola. Difference between happiness and joy. Diba? Search natin yan. Happiness is an emotion in which one experience feeling ranging from contentment and satisfaction to bliss and intense pleasure. Joy is a strongest, less common feeling than happiness. Witnessing or achieving selflessness to the point of personal sacrifice frequently triggered this emotion. Diba? English. Sandali, naglo-loading pa sa utak ko. Search natin sa Bible. May sinasabi ba ang pagkakaiba ng happiness sa joy? Tingnan natin. Happiness is a great, but we can get happiness from a lot of things. Ayun. Even early things. Joy, on the other hand, is a long-lasting state of being. Joy is a promise by God and something we should strive toward. Ibig sabihin, ang joy ay pangmatagalan at panghabang buhay. Ibig sabihin, ang joy ay pangmatagalan at panghabang buhay, samantalang ang happiness ay temporary feelings lamang ito, temporaryong kasayahan, samantalang ang joy ay panghabang buhay at pangmatagalan. Ano ba ang halimbawa ng joy na panghabang buhay at pangmatagalan? Halimbawa, ang iyong trabaho. Yan.
masaya ka sa iyong trabaho, o di ba? Iyan ipang matagalan at panghabang buhay. Samantalang ang happiness na panandalian lamang, halimbawa ay nag-open ka ng gift, o di ba? Yan mga temporary lamang yan, o kaya halimbawa niregaluhan ka ng cellphone o kung ano mang gadget, temporary happiness lang yan. Kumbaga panandalian lang na happiness. Ang pag-aasawa o kaya pagkakaroon ng girlfriend o boyfriend, yan joy yan, dahil yan medyo pang matagalan, nasa sa inyo yan kung inyong patatagalin ba o malalampasan na mga pagsubok, di ba? Pero ang pinaka-importante sa lahat ay ang joy na pinangako sa atin ni Lord, di ba? Yan ay pangmatagalan, di ba? At panghabang buhay na pagmamahal sa atin ng Panginoon. O, di ba? Bongga mo, Edward, di ba? Dahil sa pinayo mo kay Darren Espanto, talaga namang napasearch pa ang lola mo at talagang inalam ko ang pagkakaiba ng happiness sa joy, dahil akala natin pareho lamang ito na napapasaya sa atin, yung pala ay magkaiba, di ba? Ang happiness, kumbaga masaya ka lang ngayon, o di ba? Samantalang ang joy, kumbaga yan yung pangmatagalang kaligayahan na iyong mararamdaman. No? Taray mo doon, Edward, ha? Pinag-search mo ko. O, siya. Ituloy na natin ang nasabing video ng pag-share ni Darren Espanto sa naging payo sa kanya ni Edward Barber, na siya naman, di ba? O, eto, at napahanga naman talaga itong si Shania Gomez sa isinare ni Darren Espanto tungkol sa pinayo sa kanya ni Edward Barber. Tuloy natin ang video. Well, I feel that a lot. Wow. I don't know. Did I say that? Did I actually say that? Yeah, you said that at ASAP. Last cycle, sabi niya, I don't believe in the pursuit of happiness because it's not real. Sabi oh, yeah. Okay. Yun. Kasi the happiness is just the emotion. Joy is a state of being as well. Yes. And it's si Edward, you're so wise. Ay, grabe naman. Forehead ko si... Kaya siya yung pinopopo. Marami akong storage. No. But yeah. I'm excited as well. For what's in store for I Want ASAP, guys. Yeah, and I'm excited to see what happens in the next couple of months as well. Just for all the different shows we'll have, all the different interviews we'll guest. Very excited rin ako kasi just Thursday this week, natapos namin yung media cons, yung rehearsals, yung recordings para sa US tour, Star Magic US tour Beyond the Stars. It's gonna be very exciting. We have the likes of Kuya Zanja there. We have the likes of Ate Kim. So many more. I'm gonna be there as well along with a bunch of different artists. Pero na-realize namin, this is the first time that we're performing. Like, this is actually my first time on tour ever. Kaya naman, really? Yeah, I've never been on tour before. I've been outside of the country but never on tour. But mga pamilya, as we look forward to that one, we just have to say that we're gonna take you on a tour around the different talents na meron tayo dito sa I Want ASAP today. And as we get excited for the future, Shania. Yes. Ito, kasi... Di mo, pati si Darren Espanto napaisip sa sinabi ni Edward, di ba? The first time lang daw niya on tour. O, di ba? Totoo naman sinabi ni Edward. First time lang niya mag-on tour sa ibang bansa, di ba? Pero, nakapag-concert na siya sa iba't ibang bansa. Andiyan dyan yung concert nila ni Maymay Entrata o kaya concert ng nag-concert na ba ang Mayward sa ibang bansa? Oo, nag-concert na ang Mayward. Guest sila. Pero hindi yung concert nila mismong dalawa. Guest lang sila sa mga show. Di ba doon? Tapos, ang may nag-concert sa ibang bansa, alam ko si Maymay sa Dubai. Yan. Si Maymay ng Dream, di ba? Tapos, nag-ASAP na rin sila. Pero hindi siya tour. Kumbaga, concert siya ng ASAP, di ba? Kaya first time talaga to ni Maymay Entrata na ni Maymay at saka ni Edward Barber na kasama ang ibang talent ng ABS-CBN.
N. O, diba? Congratulations, Maymay Entrata and Edward Barber at ang Mayward. At kung ano man ang kanilang gagawin sa kanilang tour, ating abangan. Kaya mga ka-Mayward, mga ka-solid Maymay at ka-solid Edward, bumili na kayo ng ticket at ating suportahan ng ating mga Lodi. O, paano? Eto, bigyan ulit natin ng daan ang ilang mga komento sa aking mga video dito sa YouTube. O, eto, ating pa basahin ang kanilang mga komento. O, sabi ni Jacob, rescue talaga si Edward. O, di ba totoo naman talaga, rescue to the ano ga dito, di ba si Edward kay Maymay Entrata nung hindi niya kayang bigkasin yung nakakapag pabagabag, di ba? To the rescue agad sa kanya si Edward Barber. Oh. Sabi naman ni Irene Laranjo, wow, masaya ang Mayward and Darren. God bless both. O, di ba? Saya-saya lang nilang panoorin sa I Want ASAP, di ba? Na talaga naman nakakatanggal sila ng stress, di ba? O, sabi ni Yolanda Roque, yes na yes, nakakakilig pa rin ang Mayward kaysa sa iba. Totoo naman talaga yan. Kasi yung pagpapakilig ng Mayward ay hindi nila intensyon. Dahil bardagulan lang o asaran lang at kulitan ang kinagawa ng Mayward. Pero hindi nila alam na tayo dito ay kilig na at talaga namang nakakatuwa silang dalawa. Diba? Dahil kapag nandoon sila sa I Want ASAP at nag-umpisa na sila magbardagulan o mag-asaran, ay talaga namang parang sila na lang ang tao sa mundo at nawawala sa eksena ang kanilang mga kasama. O, diba? Kaya naman talaga tayo ay kilig na kilig, diba? O, hanap pa tayo ng ibang mga komento. Sabi ni Jude Alben, nakakakilig pa rin ng Mayward. Super! Mayward pa rin habang buhay. Oh, diba? Pare-pareho tayong kinikilig. Oh, eto sabi ni Liwanag Poleda. Wala na sila. May Canadian na si Maymay. Wala nang gana panoorin. Oh, Yolanda Poleda. Bakit napakapait mo naman? May pinagdadaanan ka ba? Oh, Yolanda Liwanag. Ang ganda pa man din ang pangalan mo. Liwanag ang pangalan mo. Pero bakit parang andilim-dilim? O, diba, wala na sila. May Canadian na si Maymay. Bakit kailan ba sinabi ni Maymay at ni Edward na sila? O, diba? May Canadian na si Maymay. O, ano naman kung may boyfriend na si Maymay? O, diba? Kayo naman, pag may boyfriend na ba, eh hindi na pwedeng i-pair sa iba. Hello, work nila ito, diba? O, gawing professional, maging professional ka sa work mo. Hindi komot may trabaho, may boyfriend ka na. Eh kung gano'n ang ano, yung kahit mag-asawa, syempre nasa showbiz ka, gawin mo yung trabaho mo. Yung ibang love team dyan, oh, 'di ba? Ang sweet. Oh, 'di ba? Akala mo sila na yung pala may off-cam boyfriend at malalaman mo na lang na buntis na saka aamin na meron silang non-showbiz boyfriend. Oh, halimbawa na natin Angeline Quinto, oh, 'di ba? At saka si Eric. Akala natin 'di ba sila? Oh, 'di ba kilig na kilig tayo. Tapos bilang buntis na si Angeline Quinto sa kanyang non-showbiz boyfriend. At eto pa ang pinaka-latest, oh, na love team na talaga namang minahal ng lahat na si Audrey at saka si Boyet, di ba? Oh, biglang nag-anunsyo na buntis na si Audrey. Sino ba? Ano mapangalan ni Audrey? Si Daniela. Ang Daniela ba ito? Sandali, i-search nga natin, Audrey. Oh, eto pa, di ba? Ang pinaka
trending at talaga namang pinag-usapan na lahat ang fresh na pag-a-announce ni Rita Daniela na preggy siya sa kanyang non-showbiz boyfriend, no? Diba? Na inaakala ng lahat na etong si Ken Chang ang kanyang boyfriend, na kanyang on-screen love team, yung pala ay meron siyang non-showbiz boyfriend, diba? Nawindang ang lahat. O, diba? Kaya kayo, huwag kayo masyado obsessed sa mga artista dahil akala nyo yung sweet na sweet sa on-screen ay yung pala ay talagang pang on-screen lang. Hindi ba tayo pwedeng maging masaya dahil nagpakatotoo sa atin si Maymay Entrata at Edward Barber, lalo na to si Maymay Entrata na meron siyang non-showbiz boyfriend. At kaya naman hindi ko masyadong tinatakel o tinatapik ang kanyang pribadong buhay na kahit na minsan inilalagay niya sa kanyang Instagram post at sa kanyang Facebook, sa kanyang Instagram story na kasama niya ang kanyang boyfriend. Hindi ko siya masyadong nilalagay dito sa aking YouTube kasi unang-una, 'di ba, hiningi ni Maymay sa atin na maging private na lang ang kanyang love life, 'di ba? Dahil sabi, lagi nga niya sinasabi na non-showbiz ang kanyang boyfriend, 'di ba? Kaya nirerespeto ko 'yon. Kaya nga minsan nagugulat ako, ba't pa niya pinopost sa Instagram kung gusto niyang ipribado o private person ang kanyang boyfriend, diba? Kasi kapag nilagay mo na yan sa iyong social media, tandaan mo, isa ka ng celebrity at lahat ng iyong ipopost o gagawin ay big deal ito sa iyong mga supporter at kung sino mang makakakita ng iyong mga post. At saka syempre sa work ninyo, kapag yung ibang mga fans o ibang humahanga sa inyo ay nakitang yun nga, may boyfriend na kayo, minsan kahit sa on-screen ninyo na kalab team, maging sweet kayo, nawawala na minsan yung spark, diba? Kaya nga karamihan sa celebrity ay tinatago na lang nila ang kanila mga pribadong buhay sa mga social media. At ganito na nga ang nangyari sa mga ilang celebrity natin na talaga namang ginulantang ang lahat na meron pala sila mga non-showbiz boyfriend o girlfriend, diba? At isa na nga ito sa bagong kakalabas lamang na si Rita Daniela na buntis na nga sa kanyang non-showbiz boyfriend na very supportive din naman itong si Ken Chan sa pagbubuntis ni Daniela. Very proud pa nga siya, diba? Kaya sa'yo liwanag, wag masyadong madilim, diba? Enjoy lang natin ang moment. Kung hindi ka kinikilig o wala nang spark sa'yo pag pinanonood mo ang Mayward, sa'yo, kasi yan, feeling mo yan. Kaya lang, minsan matuto ka rin rumispeto sa nararamdaman ng iba, diba? Kung kami kinikilig sa Mayward, kami yun. Kasi damdamin namin yun at hindi namin ipipilit sa'yo na kiligin ka din. Diba? Ganun lang naman yun. Respetuhan lang tayo at suportahan na lang natin kung sino ang nagpapasaya sa atin. Paano mga kamarites? Maraming salamat sa inyong mga komento, sa inyong mga pag-share ninyo ng inyong mga opinion. Maganda man ito o inspiring. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. At sa mga supporter ko, sa mga subscriber ko na patuloy pa ring nananatili dito sa aking YouTube channel kahit hindi na ako masyado o bihira na ako mag-upload. Maraming salamat sa inyong sa inyong pananatili at pagsuporta. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan at nagustuhan ang video ito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-click ang ring button para lagi kayong updated sa mga latest video ko. Paano mga kamarites? Hanggang sa susunod na video, ako po muli si Josepa. Hanggang sa muli, paalam!